Mukhang ito na ata ang huling season ni LeBron James LA Lakers mga idol. Pero bago yan, mukhang nagkasunod-sunod na ang kamalasan nitong Dallas Mavericks. Matapos kasing maganap ang trade last season sa pagitan ni Anthony Davis at Luka Doncic, sinabi ng Dallas GM na si Nico Harrison na kaya na-trade si Luka ay dahil wala itong depensa at wala nga din daw sa kondisyon ng pangangatawan nito. Tapos itong nagdaang off-season ay na-drop nila si Cooper Flagg bilang number 1 pick. Kaya naman inaasahan nga po ng karamihan lalo na ng mga NBA analysts na dodominahin ng Dallas Mavericks ang Western Conference. Pero ang naging reality, hirap makakuha ng panalo ang Dallas at na-injury pa nga si Anthony Davis. Sa ngayon ay nakaupo sa pang-15 sa standing ang Mavs na may record na 2 wins and 6 losses. Mukhang dito na nga nagsisimula ang karma ng Mavs. Wala naman kasing balak umalis pa ng Dallas itong si Luka at committed na talaga itong dito niya tatapusin ang kanyang NBA career. Pero dahil sa nangyaring trade, lumalabas ngayon na ang Los Angeles Lakers ang talagang panalo dahil second seed ng LA ngayon at panghuli naman sa standing ang Dallas. Ano ba ang masasabi nyo dito mga idol? Habang pag-usapan na din natin itong si LeBron James mga idol, kung matatandaan nyo, last off-season ay humingi ng contract extension itong si LBJ sa management ng Lakers pero hindi na siya binigyan pa nito. Kaya naman, napilitan na lang si LeBron na kunin ang kanyang player option. Mukhang pinapalabas dito ni Rob Pelinka na hindi na nila kailangan pa si LeBron sa kanilang team dahil nakuha na nga nila ang superstar na si Luka Doncic. At ito na nga din ang magiging mukha ng LA Lakers sa mga susunod na taon. Lalo na ngayon, maganda ang pinapakitang performance ng kanilang team kahit pa may mga games na hindi naglalaro ang kanilang mga star player. Maganda din ang record ng Lakers kahit hindi pa naglalaro si LBJ ngayong season. May record kasi ang Lakers na 7-2. Kaya naman, dapat pagbalik ni LeBron ay maging maganda palalo ang lalaruin ng Lakers. Dahil kung hindi, mukhang ito na talaga ang huling season ni LeBron sa Los Angeles Lakers. At dito na nga magsisimulang mag-move on ng Lakers sa LeBron era. Pero sa tingin ko naman, magiging maganda pa din ang lalaruin ng kanilang team dahil may chemistry na naman sina Luka Doncic, Austin Reeves at LeBron James. Maapektuhan lang ang performance ng kanilang ibang role player dahil kay LeBron na mapupunta ang minuto ng mga ito. Sa tingin ko, ang pinaka-maaapektuhan dito ay si Jack LaRavia mga idol dahil parehas nga po sila ng posisyon ni LBJ na small forward. At mukhang mababawasan na din ang touches ni Ayton sa bola mga idol dahil 3 deadly scorer na ang makakasama niya sa loob ng court. Pero ang sabi naman ni DeAndre Ayton noon, ngayong nasa Lakers na siya, ang pinaka-focus na niya ay ang shot blocking at depensa. Kayo ba mga idol, sa tingin nyo, magiging maganda pa ba lalo ang lalaruin ng LA Lakers pagbalik ni LeBron James?